Simula napunta ako dito sa Japan, gustong-gusto ko na talagang masubukan yung noodles na umaagos sa kawayan. At buong akala ko sa Kyoto ko lang to ma-experience. Meron din pala na sobrang lapit lang sa Tokyo. Hi guys, pagkarating namin ng Tokyo, babiyahe agad kami papunta ng Kamakura. Buti na nga lang kasama ko si Jonathan ngayon, kaya ayan, hindi ako nahihirapan sa navigation. Meron kaming dalawang malalaking suitcase, kaya naghanap kami ng pinakamalapit na coin locker. Dalawang suitcase yung ilalagay namin kaya medyo may kamahalan. Yung pinakamalaking locker umabot din ng 1,500 yen. Pareho kami neto ni Jonathan na hindi nagpa-function kapag hindi nakapagkape. Wala na rin kaming time para pumunta sa cafe, kaya bumili na lang kami sa convenience store. Galing ng Tokyo Station papunta ng Kamakura, mga nasa 1 oras din yung biyahe. Nakaidlip nga ako sa biyahe. Pagkagising, ayun, nakarating na kami agad. Tignan nyo guys, wala talagang dumadaan dun sa kabila. Tipong kahit na sobrang daming taong pababa. Hindi ko first time na pumunta ng Kamakura. Bali, pangalawang beses na namin pumunta dito ni Jonathan ng magkasama. Mag-boyfriend-girlfriend pa nga lang kami nun. Ngayong pangalawang balik namin mag-asawa na. Grabe, tandang-tanda ko pa rin yung mga lugar dito. Nung first time ko kasi makarating dito guys, as in, sobrang namangha talaga ako. Iba kasi yung vibes dito kumpara sa Toyama. Dito sa Kamakura, parang bawat anggulo na sa loob ka ng anime. Kahit nga itong kalsada lang, parang ganito din talaga yung mga napapanood ko sa anime. Bali guys, galing ng station, maglalakad lang kami papunta sa destination namin. Napakaraming vending machine. Ang cute ng mga chanelas na to, pero yung presyo hindi cute. Meron ding napakalaking torii gate dito. Kailangan natin tumawid dyan. Syempre, hintayin natin na mag-green. Dumaan nga kami dito sa shrine kasi isa rin tong tourist spot dito sa Kamakura. Naku guys, naswertehan pa nga namin na nagbo-bloom ngayon ang water lily. Grabe, sobrang ganda pala nito sa personal. Ang laki ng mga bulaklak. Nakisama nga rin yung panahon ngayon kasi hindi ganun kainit. Hindi yung tipong nakakapaso. Talagang masarap pa rin maglakad-lakad sa labas. Katulad nga nitong couple na to. Mainit sa pakiramdam, oo, pero iba pa rin kasi talaga kapag sikat na sikat yung araw. Kahit na pangalawang beses ko nang pumunta dito, ganun na ganun pa rin yung pakiramdam. Sobrang na-amaze pa rin ako kung gaano kaganda yung lugar na to. Tapos nakita pa ako ng maraming magagandang bulaklak. At itong isda na to, tignan nyo guys kung gaano kalaki. Hindi ko alam kung halata sa camera. Habang naglalakad yung mga ibon dito nag-iingay. Nakatuwa kasi hindi sila ilap sa tao. Extrovert yung mga ibon dito guys. Maya-maya nakita ko si Jonathan na naghuhugas ng kamay. Pampataboy daw ng bad spirit. Syempre hindi rin naman ako papatalo. Inumin ko nga sana para talagang taboy yung bad spirit. Pero no kidding guys, minumumog ito ng iba. Sobrang lamig ng tubig, ang sarap ipanghilamos sa muka. Talagang nakaka-refresh. Ito naman mga nakikita nyong nakatali dyan. Ayan yung mga bad fortune. Tinatali nila doon para hindi magkatotoo. At sabi ni Jonathan, susunugin daw yun. Nagtitingin-tingin nga lang ako dito ng mga napakagandang water lily. Ito naman si Jonathan, kinuha yung cellphone ko at sabi mag-emote-emote lang daw ako dyan. Alam niya na talaga yung trabaho niya. Tignan niyo yung mga ibon dito guys, kahit na merong tao sa paligid. Relax na relax lang. Mas introvert pa ata ako sa ibon na to. Grabe guys, ang gaganda talaga ng mga bulaklak. Para makarating kami sa Nagashi Somen, kailangan namin tong akyatin. Pero bago yun, merong tunog na nakakuha ng atensyon ko. Grabe guys, sobrang sarap sa tenga ng tunog nitong mga wind chime habang hinahampas ng hangin. Diba talagang sobrang nakaka-relax. Meron din akong picture noong unang punta ko dito. Kapag pumupunta kayo sa mga shrine, marami din talaga kayo makikita mga ganto kung saan sila nagwi-wish, naglalagay ng mga gusto nilang mangyari sa buhay nila. Pero guys, kung babasahin niyo yung mga nakasulat dyan, bibihira yung mga humihiling ng mga material na bagay. More on shawasani or happiness, mga about sa good health. Nakakaloka guys kasi habang naglalakad kami, sa may likod lang namin meron kami narinig na sobrang lakas na kalabog. Meron palang aksidente ng sasakyan. Buti na lang nakalagpas na kami dun. At ito guys, nakarating na nga kami at ang pangalan ng restaurant ay Chayakado. Make sure din na meron kayong cash kasi hindi sila nagtatanggap ng card. Medyo pricey nga guys. Pero syempre, hindi lang naman kasi yung pagkain nyo ipupunta dito ng mga tao kundi pati yung experience na maranasan nga itong Nagashi Somen. Kahit na maaga kami nakarating, naghintay pa rin kami ng mga ilang minuto. Sinadya talaga namin na maaga makarating dito guys kasi alam namin kung gaano kasikat ng lugar na to. Talagang dinadayo ng mga tao. Ganun naman kasi talaga kung ano yung mga nakikita natin sa internet, gusto rin natin ma-experience at mapuntahan. Pero itong Nagashi Somen nga, ang alam ko talaga dati sa Kyoto lang meron. Kaya nung napag-alaman ko na meron pala dito sa Kamakura, naku guys, hindi ko na pinalagpas yung pagkakataon. Tignan nyo naman experience na to. Kukunin mo yung noodles dyan. Kaso lang, nagkamaling ako ng nalagyan ng mangkok. Na-pressure kasi ako guys nung paparating na sa akin yung noodles. Nakakaba na baka hindi ko masalo. Kaya kung anong mangkok na lang yung nakuha ko. Kaya naman pala pagkakain ko medyo maalat.
that. Kasi guys, hindi naman pala talaga sabaw yung pinaglagyan ko ng noodles ko, kundi sawsawan mamaya ng tempura. Paano magkakulay kasi? Meron na nga ring tempura itong in-order namin. 1,800 ata yung wala. Itong meron nasa 2,400. Grabe guys, sobrang recommended ko to kasi ang sarap talaga ng pagkain nila. Itong tempura panalo. At itong somen, bukod sa napakasarap, napakasaya din ng experience. Buti na nga lang din hindi kami yung nasa dulo kasi medyo nakaka-pressure. Kailangan mo talagang saluhin at kainin. Nung pagkalabas namin guys, grabe, sobrang dami na ng tao sa labas. Ganun kasikat yung lugar na to. Sobrang saya ng experience na to. Salamat sa pagsama guys ha!